Israel. Mga walang pag-asa. Ngunit ngayon, nang dumating si Kristo, dumating si Yeshua, tutol ba si Yeshua o si Kristo na magbigay ng ikapo? Walang itinuturo ang apostol, wala rin itinuturo ang Kristo. Walang may pakita na kasalanan ang magbigay. Kundi ang sabi ni Kristo, Mateo 28:19 hanggang 20, na inyong ituro ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Gaya ng maliwanag na paliwanag ni Kristo sa Mateo 5:17 hanggang 19. Na ang sabi, huwag ninyong isipin, mag-isip ka lamang na baguhin ang utos ng Diyos, kasalanan. Huwag ninyong isipin na parito ako upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Sinong may utos? Ang Diyos. Nagpunta baga si Kristo rito upang magpakita ng halimbawa ng pagsuway sa utos? Wala pong talatang makikita. Juan 12:49 hanggang 50, walang sariling utos. Sa pakibasa nga kapatid, pwede bang mag-request, Brother Serrano? Pakibasa, Juan 12:49-50. Tignan natin kung may sariling utos si Kristo. Nagbuhat sa kanyang sarili. Pakibasa. Juan 12, para din natin. Juan 12, pakibasa. King Israel, pakibilis. Kasi, okay. Juan 12:49. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Okay na? Maliwanag ho ba? Walang sariling utos si Kristo. Kung anong idikta sa kanyang Ama, yun ang kanyang sinasabi sa lahat ng mga tao. Maliwanag ang Mateo 5:17 hanggang 19 na hindi nagpunta dito si Kristo upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta. Ang sabi dito sa Hebro, Kapitulo 10, ang talatang 28, ang magpawalang bisa sa kautusan ni Moises, maging 2 o 3 saksi, mamamatay ng walang awa. Brother Soriano, ikaw ba? Pinawawalang bisa ang bang kautusan ni Moises? Oo, hindi. Yan. Ako sasagot naman ngayon ako, kapatid. Mabuti naman tong ganito, palitan ng no? Ang magpawalang bisa sa kautusan ni Moises sa harap ng 2 o 3 saksi, mamamatay na walang awa. Yun ang nasa 10:28 ng Ebreo. Tuloy natin sa 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? Itong salita, pag pag kukompare. Kino-compare ni Pablo sa panahon kasi nung una, ang magpawalang halaga sa panahon ni Moises, mamamatay na walang pagsala sa 2 saksi, 3. Gaano ba kahigpit ang parusa pag yuyurakan mo naman yung anak ng Diyos? So, hindi na tayo ngayon nasa kautusan ni Moises. Nasa kautusan na tayo ng anak ng Diyos na si Kristo. Yun ang ibig sabihin dyan sa talatang binasa mo. Huwag mong pagsamahin yung panahon ni Moises at saka panahon ni Kristo. Magkaibang panahon yon, kapatid. Ngayon, doon sa sinasabi mo na hindi sinira ni Kristo ang kautusan at propeta, tama yung nasa sitas, pero yung pakahulugan mo ang mali, kapatid. Pakinggan mo, ha? Kaya makinig ka siguro, kapatid. Ba't napakarami yatang nagdidikta sa'yo? Tayong dalawa lang magkausap. Para wag kang maguluhan, wag mo nang pagdiktahin yung miyembro mo, no? Eto, masasabi ko sa'yo. Yung sinasabi mo na si Kristo naparito, hindi para sirain ang kautusan o ang propeta, tama yun eh. Tama yun. Hindi siya naparito para sirain ang kautusan at propeta. Alin bang kautusan yun? Yung ba yung ikapo? Yung ba ikapo? Ang hindi sisirain ni Kristo? Yung ba ang kanyang kautusan hindi sisirain? Aling kautusan ang hindi niya sisirain? Pakinggan natin si Juan, sa 5:17 ng Juan. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos.
Si Kristo pala, sinira niya yung pangingili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Pati mga apostol nga, hindi nangili ng Sabat eh. 12:1 ng Mateo. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseyo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Maliwanag na si Kristo at mga apostol, hindi sila sumusunod doon sa Sabat ng mga Hudyo. Hindi sila sumusunod sa utos na yon ni Moises na binigay ng Diyos sa Horeb na ipangingilin yung Sabat, magpapahinga sa trabaho. Sila naglalakad sa araw ng Sabat, nung magutom, nagsikain. Pinupuna nga sila nung mga tagapagtanggol ng kautusan ni Moises eh. Yung mga eskribas at pariseo eh. Gumagawa kayo ng mga alagad mo nang hindi marapat sa araw ng Sabat, sabi ng mga eskribas at pariseo. Kasi hindi nga sinunod ni Kristo yung batas ukol sa pangingili ng Sabat. Ngayon, alin yung kautusan na hindi sisirain ni Kristo? Yung ba yung 10 utos? Kapatid, makinig ka. Ngayon mo lang siguro ito maririnig. Pakinggan mo mabuti. Hindi yung 10 utos at hindi yung pag-iikapo ang sinasabi ni Kristo na hindi niya sisiraing kautusan. Merong kautusan na hindi siya sisirain. Hindi yun yung 10 utos at hindi yun yung batas ni Moises. Bakit? Basahin natin ang unang Timoteo 1:8 at 9. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Yung palang kautusan, hindi pala ginawa yun para sa taong matuwid. Hindi pala para kay Kristo yun eh. Ulitin mo nga, Sis Luz. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Ayan, yung palang kautusan ni Moises, yun pala para sa mga masasama, para sa mga pumapatay ng tatay, pumapatay ng nanay. Hindi pala yun ginawa para sa taong matuwid. Si Kristo naman, hindi naman para sa kanya yung 10 utos eh. Hindi rin naman para sa kanya yung 10 eh. Para ipaliwanag mo na si Kristo hindi sinira yung kautusan, pinapatulog mo ang kautusan na hindi niya sinira yung 10 utos. Mali ka dyan, kapatid. Nagkakamali ka. Kasi yung 10 utos, hindi para sa taong matuwid yun, hindi para kay Kristo yun. Para yun sa mga manlalabag, sa mga pumapatay, para sa mga nagnanakaw, para sa mga lapastangan sa magulang. Doon nakaukol yung mga kautusan. Kung merong kautusan si Kristong sinasabi na hindi niya sinira, may kautusan para sa kanya ang Diyos. Para sa kanya lang partikular. Basahin natin ang Gisang Ebreo. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yan, may kautusan ng Diyos para kay Kristo. Naparito ako sa balumbon ng aklat, nasusulat tungkol sa akin, para sa Kanya. Nakasulat yun sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit at saka sa mga propeta. May mga gagampanan si Kristo sa mga kasulatan, sa awit, sa propeta at saka sa kautusan ni Moises. Basahin natin sa 24:44 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ayon, dapat matupad lahat ang mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Kaya nga si Kristo tinuli ng 8 araw eh. Kasi nakasama sa batas yun eh, na ang lalaking Israelita
panganay tutuliin ng ikawalong araw. Kaya siya inihandog sa templo pagkatapos na siya'y matuli. Naganap lahat sa kanya yung mga sinasabi ng kautusan ni Moises at saka sa mga propeta at saka sa mga awit. Pati sa awit may nakasulat kay Kristo eh. Naganap niya lahat yon. Yun ang sinasabi niyang hindi niya sisirain ang mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya sa aklat ng awit, sa mga propeta at saka sa kautusan ni Moises. Yun ang hindi niya sisirain. Pero yung Sabat, sinira niya eh. Kasi hindi naman para sa taong matwid. Lahat ng mga kautusang sinasabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Sabi ni Pablo, ang kautusan hindi ginawa para sa taong matwid. Hindi ginawa ang kautusan para kay Kristo. Yung kautusang 10 utos para sa taong makasalanan yan. Para sa taong mga kasalanan sa Israel nung una. Yung mga batas ni Moises, para sa taong makasalanan yan. Lahat ng batas ni Moises. Ngayon, si Kristo, kung meron man siyang kautusang susundin, may kautusang nauukol para sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Exclusively for Him. Sa kautusan ni Moises, sa mga awit, at saka sa mga propeta. Pero para pasundin mo si Kristo sa 10 utos at sa 10, maling pakahulugan sa Biblia yon, kapatid. Ngayon, sabi mo kanina, ninanakawan ng tao ang Diyos ng buong bansa. Ninanakawan ninyo ako nitong buong bansa. Israel yung bansa na yun, hindi naman lahat ng mga bansa yun kapatid. Ka naman, tinatakot mo pati Pilipino dun Yung buong bansa yun, Israel lang yun. Ang mga Israelita inutusan nung 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sabi niya sa mga Israelita. At alam mo ba kapatid kung bakit nag-utos ang Diyos ng 10? Ang bahagi ron, ibibigay sa mahihirap, ibibigay sa mga babaeng bao, ibibigay sa saserdote. Yun namang mga nangongolekta ng 10 ngayon para sa pastor lang mag-isa. O basahin natin ng Deuteronomio 26:12. Kayong mga nagbibigay na 10, tingnan nyo yung pastor nyo, pag nakuha na 10, binibigyan ba yung mahihirap? Basahin natin. Pagkatapos mo ng pagbibigay ng buong 10 bahagi ng iyong pakinabang sa 3 taon, na siyang taon ng pagbibigay ng 10 bahagi, ay magbibigay ka nga rin sa Levita, sa taga-ibang lupa, sa ulila, at sa babaeng bao, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan at mabusog. Palang 10, hindi pala para sa pastor lang yun Bibigyan mo yung mga babaeng bao, yung mga ulila, yung mga taga-ibang lupa, yung mga mahirap. Pag bibigyan mo, tapos yung 10 nung 10, anong gagawin mo? Basahin natin sa Bilang 18:26. Bukod dito, isasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng 10 bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana, ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Pagka kumuha pala ng 10 yung mga sacerdotes levitas, yung 10% nun, ihahandog nila sa Panginoon na parang alay na susunugin. Ngayon yata, yung mga pastor ng 10, hindi na nagsusunog kanila na lahat kapatid na Daniel, ano? Sayang po Sayang. Mali pala yun Dapat pala wag mong sasarilinin. Bibigyan mo yung mga ulila, mga babaeng bao, yung mahihirap, yung mga estranghero, papakainin mo yung mga Levita. Tapos yung 10 bahagi, nung 10 bahagi, ihahandog mo sa Panginoon na handog na itinataas na handog. Ibig sabihin, hindi lahat mapupunta sa pastor. Ngayon, mga pastor na 10, kaya nagyayamanan, sinosolo Ang kasosyo niya, yung asawa niya. Kaya yung mga pastor na 10 ngayon, yung mga asawa, tignan mo, punong-puno ng alahas. Nakaalahas ang mga asawa dahil yung 10 ng miyembro pinambibili ng alahas. Biro mo yung 10 ng kataong mahirap, bibili mo ng alahas para sa asawa mo. Hindi naman para ron yun Para sa mahirap yun, para sa mga ulila, para sa mga babaeng bao, para sa mga biyuda, o para sa mga estranghero. Yun ang pinag-uukulan ng 10 araw. Pero sa panahon ng ating Panginoong Hesus,
Yung sinasabi mo, kapatid, na ang Pilipinas ay ilalakip din sa bansang Israel, Ang Pilipinas ay kasama sa makikilakip. wala namang batayan sa Biblia yun eh. Tayo ngayon nakalakip saan? Kay Kristo. Doon tayo maiipon, hindi na sa Israel. Hindi na, huwag mo ipilit yung Israel, kay Kristo tayo. Iipunin niya tayong lahat kay Kristo. Basahin natin sa isang talata ng Epeso. Ganito ang ating mababasa, titipunin tayong lahat kay Kristo, hindi diyan sa Israel. Dahil yun ngang identity ng Israel, kay Kristo, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang Laya, wala nang alipin. Kahit tayong lahat ay iisa kay Kristo. At kay Kristo tayong lahat maiipon. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pakilagay mo. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Kay Kristo titipunin, hindi sa Israel, kapatid. Ang Israel expired na. Huwag mo na kasing ipilit yung Israel, Pilipino ka, ipipilit mo Israel. Parang niwawalan mo namang kahulugan yung pagka-Pilipino natin. Sabi ni Pedro, bawat bansa, hindi na exclusive ang Israel ngayon. Bawat bansa, siya na may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon, ang sabi ni Kristo sa Mateo 28, pinagkamalian mo yung kapatid eh. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inuutos ko sa inyo. Lahat ng utos ni Kristo, hindi lahat ng utos ni Moises. Eh kasi kung ganun ang pakahulugan mo, ituro mo sa miyembro mo ngayon, bawal kumain ng baboy. Ha? Bawal kumain ng tahong. Bawal ang hipon, tulya, alimangot, alimasag, talangka. Bawal lahat yan. Dahil batas ni Moises yan. Kung ang implikasyon mo, ituturo mo lahat ng kautusan, bawal kang kumain ng mga baboy ngayon. Pagka pinapayaan mo ang miyembro mo kumain ng hipon, talaba, tahong, niloloko mo lang sila. Kasi nung sinabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko. Hindi inuutos ni Moises. Dahil ibang utos sa panahon ni Moises, ibang utos sa panahon ni Kristo. Ang katunayan, huwag mong kakalimutan yung talata, kapatid. 13:39 ng Gawa. Binabaliwala mo itong salita ni Pablo eh. 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kita mo, hindi ka naaariing ganap sa panahong Kristiyano sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Nilalabanan mo ba si San Pablo? O lapastangan ka ba kay Kristo? Ang sabi ni Kristo, makinig tayo sa kanyang mga apostol. Sabi ni Pablo, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At bahagi ng kautusan ni Moises, ang pagbibigay ng ikapo, binigay sa kanya ng Diyos yun eh. Ang kautusan ni Moises, galing sa Diyos. Sabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, sa bundok. Yung Horeb, Ebreo yun eh. Ang kahulugan ng Horeb, bundok. Yung kautusan ni Moises na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Pilipino ka naman kapatid, di ka naman Israelita. Kaya pwede kang kumain ng baboy. Hindi ka naman Israelita eh. Kaya yung kautusan ni Moises para sa Israel yon. Ang para sa buong mundo ngayon, yung kautusan ni Kristo. Gawin yung alagad ang lahat ng bansa, bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko. Utos niya, hindi utos ni Moises. Kasi sabi ni Pablo, hindi na nga tayo aariing ganap sa kautosang itinuro sa panahon ni Moises. Ayun, kapatid. Kung ikaw naniniwala kay Kristo at mga apostol, hindi ka babalik sa Israel.